dahil sa responsibilidad na meron tayo. We choose to settle sa work na makakapagbigay sa atin ng fixed na income. Pero, habang pinagdadasal natin ang sarili natin sa comfort zone and security nito, pinapatay natin ang sarili natin sa bahay. Nililimitahan natin ang blessings na gusto at kaya ibigay sa atin ni God. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ask Him saan ka gustong gamitin, and obey. With your obedience, God will unlock all the blessings na lahat niya para sa iyo. Bilang isang full-time mother, Bilang isang self-employed worker, may mga years na gawin na pinala. Pero dahil naging sa amin ang purpose na binigay ni God para sa amin, we let go of our fears. because as for me and our house, we will serve the Lord. Step out of our comfort zone and trust in God. I am Ramadan. I am Eugene Lim. We are Agent of and I am. Worldwide. Ayun! So kapag sinabi kong 1,000,000, pakipalakpak. 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! At milyon-milyong palakpakan sa ating mentor, Rama Amarlim! Ayun. Pabigyan natin siya sa ating mentor. Open niya lang yung kanyang presentation.
Ayan. Amazing morning! Amazing morning! So, kumusta po ang pagkain? Thank you, Men's Connie. Grabe. Busog. Busog kami. Ayan. So, yun nga pala. I am Ramaline and kasamahan ko po si Mentor Connie sa Million Builders Empire. So, part po kami ng Million Builders Empire. And isa po talaga sa mga lodi, mga idol ko pagdating sa team namin, sa mga leaders ng Million Builders Empire. Isa po sa mga idol natin yan, si Mentor Connie Dota. Ayan. So, magpapakilala lang po ako, quick background about myself, no? So, dati po akong empleyado. Ayan. Dati din po akong nagtatrabaho. 10 years po ako na nagtatrabaho sa Kopiko. Yung, kung alam niyo po yung brand ng kape na yun. So, ako po at saka yung asawa ko, dyan po kami nagtatrabaho. So, 10 years po ako dyan bilang trade marketing. And ang asawa ko naman po ay nasa sales department. So, syempre, alam naman natin, bilang isang sales and marketing, maganda din naman yung compensation pagdating na sa ganung position. So, maganda yung compensation, tapos maganda din yung mga benefits ng nung sa employment namin. Pero, yun nga lang, bilang isang empleyado din, sobrang busy kami. Kasi kung titignan nyo, di ba, nasa marketing department ako. So, pag nasa marketing department ka, kung saan-saan ka papadala ng kumpanya. Pumunta ka dito sa Davao, pumunta ka sa Cebu, pumunta ka sa ganitong lugar. Kung saan-saan halos weekly nagtatravel kami because meron kaming event doon sa lugar na yun. Minsan kahit Sabado, Linggo, wala kami sa pamilya namin, malayo kami. And during that time, it's okay. Kasi single ako. Diba? Single ako. And yung boyfriend ko that time, yung asawa ko ngayon, na nasa sales department din. So, naiintindihan namin yung nature ng work ng isa't isa. Yung asawa ko naman, siya ay area sales manager. So, kung saan-saan din siya na na-assign. Hinawakan niya ang buong Pangasinan. So, weekdays nandun siya, uuwi lang siya pag weekend. Magkikita lang kami para mag-dinner, tapos dahil pagod na, uuwi na ulit yan, tulog na. Tapos magkikita na ulit kami sa office ng Monday, meeting pa. So, ganun yung lifestyle namin bilang isang empleyado. So, siya din malayo sa pamilya. So, yun yung mag-isa siya doon, nandun siya sa lugar ngayon, mag-isa siya, malayo siya. Doon sa nature ng trabaho namin ngayon, yes, it is well compensated. Yes, may palibreng sasakyan kami. Yes, may mga pa-incentive, may mga pa-bonus. Pero, grabe din yung kinukuha at hinihingi oras sa amin ng trabaho namin. To the point na sinasacrifice na namin yung time namin with our loved ones and with our family. Diba? Ngayon, syempre, nagkaibigan, so nagpakasal kaming dalawa, and nagkaroon na kami ng aming anak. Nung po kami ay nagkaroon ng pamilya, pareho po kaming nag-resign sa trabaho. Iniwan namin yung trabaho namin because we want to focus sa anak namin that time. Kasi kami pong dalawa ay pareho pong produkto ng broken family. So we value yung importance na nasa tabi ng batang lumalaki yung parents niya. Kasi naranasan namin paano yung habang paglaki namin, wala yung isang parents namin sa tabi namin. So kami, we sacrifice our career. Area sales manager siya, tapos ako category brand manager naman sa marketing department. Iniwan namin yung employment, iniwan namin yung salary, iniwan namin yung kung ano, yung ina-enjoy namin ng mga benefits that time because we want to spend more time with our child. And bilang mag-asawa, syempre, bumili kami ng sarili naming sasakyan. Yung naitabi namin, sarili namin kondo. Yung naitabi namin, sa pinagtrabahuhan namin, syempre nagtrabaho kami, may naipon naman kami. So yung naitabi namin, plus yung nakuha namin sa kasal. Nakuha namin sa kasal, binili namin, nag-acquire kami ng condo unit dito sa Sorrento, Pasig. Ayan. And
Ilocos, Patarlac, Pangasinan. Ganun. Ako, Manila to Baguio, Manila to Bicol, Manila to Quezon. Pero, yun yung kapalit nung binigay sa amin na benefits na pasasakyan kami. Pero totoo bang na-enjoy namin? Diba? Nagagamit ba namin siya para pumunta sa mga gusto naming pasyalan? Eh sa pagdating pala, pagpunta namin sa lugar na yun, pagod na kami. Diba? O ngayon, resign na kami. Sabi namin, resign na kami. And dahil binawi ng kumpanya yung kotse na binigay sa amin, bumili kami ngayon ng sasakyan na amin na. Yun nga lang, yung naipon namin ay nilabas namin. Yung naipon namin at naitabi namin galing sa pagtatrabaho namin, binili namin ng kondo, binili namin ng sasakyan. At ipinupunan namin sa mga traditional businesses. So nagkaroon kami ng mga pesto and meron din kaming souvenir business. So yan yung naging source of income namin dahil pareho kami resigned. Pero sino ba naman ang mag-aakala na magkakaroon ng pandemic? Anong nangyari ng pandemic? Lockdown. Tama? So, ibig sabihin, yung mga peso namin sa mall, sarado. Yung souvenir business namin, wala ng order kasi bawal nang magpa-event. O sino order ng souvenir? Diba? Sino magbibigay ng souvenir? Anong ibig sabihin po nun? Tumigil ang source of income natin. Yung naipon namin, nung mga empleyado pa kami, yung naipon namin galing sa pagtatrabaho namin, naubos kasi binili namin ng kondo, binili namin ng sasakyan, ininvest namin sa negosyo. With the faith na okay lang yan kasi yung traditional business naman ang bubuhay sa amin. Pero nagkaroon ng pandemic. Ganun namin na-realize na hindi pala natin pwedeng asahan yung ipon lang natin. Kasi kahit anong sipag mo ngayon, kahit abutin ka pa, hintayin mo yung retirement period mo, yung palang naipon mo, in a blink of an eye, pwedeng maubos. Yung palang inipon ko, nung nag-retire ako, kapag in-invest ko sa negosyo at yung negosyo na yon nawala, paano masusustain yung buhay namin? Paano ngayon, saan namin kukunin yung panggastos? So sabi na, doon ko na-realize na hindi pala talaga pwede na nakaasa lang kami sa employment at hindi din namin pwedeng asahan yung naipon namin kung dadating ang time na magre-retire kami. Kasi nangyari po sa amin, bata pa po kami dumating kami sa point na wala kaming income. And may anak kami, nagda-diaper, naggagatas. Imagine yung burden. Pwede ba namin sabihin sa kanya kada iiyak siya, huwag ka munang iiyak kasi wala kang gatas. Pwede ba namin sa kanya, huwag kang iihi, huwag kang pupupo. Diba? 2 years old siya nung nagkaroon ng pandemic. Kami po na mag-asawa, pareho po kami negative sa ganitong industry. Hindi naman ito yung gusto namin pasukin mundo. Hindi namin pinapansin yung ganitong industry. But the moment na dumating kami sa point na naubos yung tinabi namin, yung ipon namin from income, nagsara yung traditional business na source of income namin, and doon namin na-realize, kapag pala wala kang continuous flow of income, wala kang passive income, kawawa ka. Dadating ka sa point na aasa ka na sa mga taong tutulong sa iyo. Doon kami yung mangangatok ka na, di ba? Manghihingi ka na kasi walang-wala ka na. And we are blessed naman and grateful kasi may mga taong tumulong sa amin. May mga taong nag-provide dun sa pangangailangan namin. Pero hindi kasi pwede na manatili kami sa posisyon na umaasa kami. Tama? Ang haba ng pandemic, ilang taon kaming papakainin, ilang taon kaming susuportahan, pati yung anak namin. Nagkasakit pa yung asawa ko. So doon yung time na sabi ko, hindi pwedeng
and we started to look for an opportunity na pwede namin gawin kahit pandemic. Opportunity na pwede namin gawin online nang hindi kami lumalabas ng bahay dahil hindi pa safe sa labas. Kasi baka pag uwi namin, may dala na kaming virus, mahawaan yung baby namin. So sabi ko, ano yung business na pwede namin umpisahan online? And doon na open yung mind namin and yung heart namin to try this kind of opportunity. And honestly po, meron pa akong nasubukan na ibang company na ganitong industry din. Pero yung una kong nasubukan, natambak sa akin yung product. Kasi hindi ganun kaganda yung produkto nila. So umayaw ako, lumipat na naman ako. Sa pangalawang nasalihan ko naman, okay naman sana. Kaya lang walang support system yung team. Pagkatapos, dahil hindi ko nga to background, hindi ko alam anong gagawin ko. Hindi to yung experience ko. Hindi ito yung background ko. So, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. So, again, nag-fail ako. And, nung naghahanap ako ng pa-training, naghahanap ako ano yung gagawin ko, that's the time na nakita ko si Mentor Encar, yung angel mentor namin, yung founder ng Million Winners Empire. Kasi meron silang mga free training o paano ka magkakaroon ng unlimited prospect, unlimited customer na hindi ka naghahabol, hindi ka nangungulit, at hindi mo kailangan makiusap pa. So sabi ko, uy, maganda yun ah. Paano ko magkakaroon ng unlimited prospect and customer nang hindi ako naghahabol? Kasi mahihain ako eh. Siyempre, di ba baka sabihin nila, ano ba yan? Dati, ganito yung posisyon, tapos ngayon, ganyan, network na lang, ganyan, di ba? So, mahihain din ako. Pero because nagustuhan ko yung training nila Mentor Encar, yung mother mentor natin, nag-inquire ulit ako. Tapos nakita ko na, uy, ang ganda ng opportunity at saka ang ganda ng product. So, anong nangyari? Third time, nag-try ulit ako. During that time, walang-wala pa rin po kami. Kasi di ba napatalo ko yung una at yung pangalawa? Sa third time, sabi ko, susubok na naman ba ako? Magta-try na naman ba ako? Wala nga kaming pangpuhunan. Pinag-pray ko siya. And binigyan ako ng sagot ni Lord. Alam niyo kung anong naging sagot niya? Napalaginipan ko yung aking angel mentor. Nakita ko siya dun sa panaginip ko. So nung sabi ko na, if this is your answer, Lord, kung ito yung answered prayer mo dun sa tanong ko, magtitiwala ako. So kahit walang-wala kami nun, at kahit nag-fail na ako sa una at sa pangalawang try ko, sumubok pa din ako. Hindi ko pinanghawakan kung ano ang kaya ko, kung ano ang alam ko, kung ano ang background ko. Ang pinanghawakan ko, this is your answered prayer. And magtitiwala ako. Wala rin naman kami pang-umpisa nun eh. Ginawan lang din namin ng paraan. Nanghiram lang kami, pinahiram kami ng tita nung asawa ko para makapagsimula kami dito. Sa kanya galing yung pinang-umpisa namin. Kasi wala din naman talaga kami ilalabas. Wala nga kaming income, di ba? So mas gusto na namin gawan ng paraan na makapag-umpisa kami ng sarili namin magiging source of income, sarili namin negosyo. Kaysa kada mga kailangan kami, gagawa namin ng paraan. Anong mas mahirap? Yung habang buhay mong gagawa ng paraan tuwing may emergency, tuwing may pangangailangan ko, o gawa mo na ng paraan, itong opportunity na pwedeng makapagbigay sa'yo ng continuous flow of income. So for the third time, nag-try kami. And guess what? Ano po yung naging kapalit? Buti na lang, nag-try po tayo. Isa na po tayo ngayon sa Ruby Elite Executive. Ibig sabihin po niyan, kapag nag-Ruby Elite Executive ka, meron ka na rin pong mga natulungan na kumita na rin ng 6-digit income. Kasi dito po, sa negosyo na to, hindi ka po dito aangat kung wala kang matutulungan sa ilalim mo na aangat din. Ganun po yung kaganda itong opportunity na to, teamwork. Teamwork. At hindi ako aangat kung walang umangat sa ilalim natin. Ano pong ibig sabihin doon? Hindi lang po kami ang nakakagawa.
Hindi lang kami nila mentor, Connie. Ibig sabihin, kung nagawa namin mag-rank up, may mga sumunod na nag-rank up. And ano pa, part na po tayo na 1 million circle. So, nag-start po ako dito September 2022. So, 1 year and ilang months? 5 months. 1 year and 5 months. Kumita na po tayo ng 1.5 million commission alone. Iba pa po ang retail sales. Kung hindi po ako nagtiwala at kung hindi po namin ginawan ng paraan, baka hanggang ngayon, bumalik kami sa employment, nakaasa sa 15-30 na sahod namin. Pagkatapos, iintayin namin yung retirement. Pag nag-retire kami, saka namin gagawa ng paraan na makapagnegosyo. Busy ulit kami, hindi na naman namin makakasama yung anak namin. Baka hindi ako makapag-alaga ng apo ko kasi kumakayod pa din ako. Diba? Hindi ko ma-enjoy yung apo ko, hindi ko siya mahahabol, hindi ko siya makakalaro. Bakit? Kasi kung kailan senior kami, saka kami mag-uumpisang mag-negosyo. Kasi retired na kami sa employment. Eh, hindi naman pwede wala kaming income. Paano ang pang-maintenance? Paano ang pang-check up? Paano pag may nagkasakit sa amin? Sino magpapagamot sa amin? Ibig sabihin, the moment na mag-retire kami, saka pala kami mag-negosyo. Paano namin may enjoy ang time with our apos? Diba? Kaya sabi ko, buti na lang talaga, nakita ko yung opportunity na to. Kasi at our young age, hindi na namin kailangang intayin na mag-senior kami, hindi namin kailangang intayin na mag-retire kami, saka kami mag-umpisa na mag-negosyo. Ano po yung natipid namin? Yung taon. Imbes na bumalik kami, kasi pwede na magtrabaho ulit, di ba? Imbes na bumalik kami sa pagtatrabaho, at saka kami mag-iipon ulit, baka kami makaipon ng 1.5 million, ilang years namin yung pagtatrabahuhan. Pero na-shortcut ko siya. Because of I Am Worldwide, in 1 year and 5 months, we were able to earn 1.5 million. Ano yung natipid ko? Oras. Ano yung natipid ko? Time. Anong na-enjoy ko? Time with my husband and time with my kid. Sa meeting ko ba sa opisina, pwede ko siyang bitbitin? Hindi. Pag pinapunta ba ako ng 5 lugar, pwede ko yung bitbitin, nag-aaral yan. Siyempre hindi. Ibibilin ko yan, iiwan ko yan sa mama muna sa school, habang ako nagtatrabaho sa malayong lugar. Habang ang asawa ko, naka-assign sa malayong lugar. Anong na-enjoy namin ngayon? Time, freedom, para ma-enjoy namin yung quality time namin bilang pamilya. Because of I Am Worldwide. Again, nakapag-Taiwan travel incentive po tayo, kasama ko yung aking anak. Alam nyo ba, nung empleyado po kami, hindi po ako nakakalabas ng bansa. Promise. That's my first international travel because of I Am Worldwide. And it is memorable because kasama ko sa first international travel ko yung aking anak. Yun yung memories na sabi ko, babaunin ko at babaunin niya hanggang pagtanda niya. That's memorable for me. And thank you then because of I Am Worldwide. And una lang po yan. Marami pang susunod na travel na kasama kami buong pamilya. Again, hindi namin kailangang gastusin yung inipon namin para makapag-travel. Hindi namin kailangang mangutang para makapag-travel. Sisipagan lang namin, hahatawin lang namin, libre na ang travel. And car achiever na din po tayo. 1 year and 5 months. Sino sa inyo ang kakilala ninyo na after 1 year na sa pagtatrabaho, after 1 year na sa pag-i-employ, sa employment, nagkasasakyan? Mahirap, di ba? 1
nagawa yun. Pero sa I Am Worldwide, 1 year may sasakyan tayo. Hindi namin to sinishare because we want to brag. We share this because we want to inspire you. Na kailan pa natin i-enjoy ang mga to kung kailang mahina na tayo. Kung kailang nakakonfine na tayo sa ospital. Diba? Kung kailang may tungkod na tayo kapag magbabiyahe tayo, magta-travel tayo. Why not start now habang bata pa tayo? And share ko lang po ang income ko February. Weekly po yan. January 30 to February 5, 207,100. Kita niyo po ba dyan? Malabo po. January 30 to February 5, 207,100. February 6 to February 12, 23,100. February 13 to February 19, 26,500. February 20 to February 26, 47,650. Yung sinasahod po na monthly nung empleyado kami, kinikita na lang po namin dito ng weekly. Anong na-save namin? Time. Kung ginugol nyo na by this time, gusto kong magkaipon ng ganitong amount. Computin nyo magkano ang naitatabi nyo ngayon. Tapos ilang taon kaya bago nyo maipon yung tina-target nyong savings. Kung gusto nyo ma-shortcut, na kay I Am Worldwide. That's from my commission. And this is my February product selling. Kaya ako po ay proud tindera ng Amazing Pure Organic Party. Proud tindera ng Amazing Pure Organic Party because kaya akong bigyan ng 6-digit monthly sa pagbibenta lang ng Amazing Pure Organic Party. So ano sabi dito sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Yun po yung pinanghahawakan ko. Pwede namang hindi ako sumubok, di ba? Kasi nag-fail na ako ng 2 beses. Pero nagtiwala ako na meron siyang magandang plano para sa akin. And alam niyo ba, nung kami umattend ng, wala pa akong wala pa akong kahit anong na-achieve, wala pang kahit ano. Umattend kami nila Mentor Connie ng MVP. Tapos naglabas doon ng mga supercar. Na-vision ko, nung pinakita sila Mentor Aryan, yung mag-asawa na naglabas ng supercar, doon nag-flash sa isip ko na kami mag-asawa, nandun din sa stage, may supercar. Hindi ko yun pinapansin nung una, pero ngayon, nare-realize ko, sa umpisa pa lang pala, may vision na pinakita sa akin si Lord. Minsan, kaya tayo diba, nagsisipag tayo sa pagtatrabaho natin. Bakit? Kasi, kailangan natin ng sahod para may pambayad tayo sa bills. Pero dito pala, kapag klaro sa'yo at may vision na pinakita yun sa'yo si Lord na ito yung future mo, ito yung nag-aantay sa'yo future. Pag klaro sa'yo yung vision na yun, no matter how hard, yung focus mo na sa vision na yun. No matter kung gano'ng kadaming tao ang nagne-negative sa'yo, kahit pag-uwi mo, wala yan, walang mangyayari sa'yo dyan, maraming tao walang nangyari dyan. Pero ikaw, nakita mo yung vision na pinakita sa'yo ni Lord, focus ka lang doon. Kasi hindi niya yan ipapakita sa'yo kung hindi yan yung plano niya para sa'yo. So yun lang po yung iiwan ko para sa inyo ngayon. No? Hindi pa po tayo tapos kasi may i-share pa po si mentor ko ni Lola. Pero yun na po, yun yung pinanghawakan ko. May plano si Lord para sa akin. So kahit gaano kahirap, magpo-focus ako sa vision na pinakita niya kasi alam ko, ibibigay niya yun. So
So yun lang po, I am Ramaline and I am worldwide. Ayun, pinapalakpakan yan! So malapit na po tayo, baka